Alright, good afternoon. So it's around 5:25 in the afternoon. So ito, nandito ako sa may donation center. Yan, dito yan located sa may Jefferson, sa may Value Village. So right now, magdodonate ako ng mga gamit dyan kasi yung mga gamit namin sa bahay may mga nakatambak na hindi na ginagamit, kaya we're just going to donate it here again. And yan, yung proceeds ng mga donation na nabebenta nila will always go to the Diabetes Canada. So meron talaga siya dyang mga items na pwede pa talagang gamitin. So yan, dyan muna ako pupunta, and then after dyan pupunta ako sa Canadian Tire. So next stop ko is I'm going to Canadian Tire. May pick upin tayong item. Okay, so dito, nadaan muna ako dito sa may Home Depot. Ayan, kasi may naalala akong kailangan ko palang bilhin. So naalala ko palang bilhin is yung tornilyo sa sliding gate sa kabilang bahay, kasi natanggal siya. And that is something na dapat maayos kaagad, kasi yung weight ng sliding door na yon is dalawa lang yung humahawak na arm. Basta, yun na yun. And then doon naman ako pupunta sa Canadian Tire kasi napakabait ng owner. Sobrang bait ng owner nung kabilang bahay. Biruin nyo, no? Meron ng snow shovel or snow blower na binili. Tapos ngayon, meron pang pipick upin na isang lawn mower. So yun, i-provide na rin yun para doon sa mga tenant na nandoon, para at least hindi sila magkaroon ng penalty doon sa grass. Kasi yun yung isa sa mga problema talaga yan dito kapag tatamad-tamad ka at hindi ka marunong mag-mower ng grass mo, especially right now, nag-uumpisa ng uminit and may pabugso-bugsong ulan. So most likely yung mga grass is talaga nga namang tutubo na yan. So maintenance na naman yan sa mga lawn mower. So nabanggit ko na yan sa vlog, bakit kailangan i-mower yung mga yon even sa labas. Tapos yung bahay kasi is in a corner, so ibig sabihin pati yung corner ng bahay is kailangang i-mower. Kaya ngayon sa amin, diba, binato ko na. But anyway, pupunta ako muna rito, Home Depot, and then Canadian Tire. So ito, okay na yung lawn mower. So yan, assemble na lang ulit. Tapos bumili rin ng ng gas, and then oil. Then nga pala, nagdagdag ako, bumili ako ng isang set ng general all-purpose tool kit kasi kinukulangan ako ng gamit. So yan, so all set na yan, set up ko na lang mamaya. So ito yung tsura ng kanilang triage here. Ayan, makulit na bata. Ayan, nagbabump yung head, kaya we ended up. Kasalanan mo yun kasi under your care yun. Grabe ka, natutulog ako, pares kami. Pero it's under your care, like, diba? Sorry po. Kung naka-duty ka, under your shift yung nangyari. So dapat ikaw ang talaga doon. Huwag ka naman ganyan, naninisi ka pa eh. Diba? Hindi naman, sorry Arya. Sorry Arya. Lakas mong bintang nito eh, no? Kasi hindi ko alam kung magugustuhan yung sinabi mo eh. Yan. Wala bumili ng pagkain natin. Wala na, nagmamadali na ako eh. Ayan. So galing pa siyang shift. Diretso kami dito sa may emergency sa ER, sa children's. So ayan o, checkin yung mata niya kasi namamaga yung kanyang mata dahil nahulog na isang burarang ama. Natutulog ayan na siya. Look, kabilang mata niya yung may dali. Ayan. So yun nga, kwento ko lang sa inyo, napapunta kami sa emergency nung isang araw kasi nga ito si Arya nag-fall na nahulog sa kama. So isa sa mga naging worry talaga namin is that baka may fracture or baka may internal bleeding or something. Kaya yun, we ended up punta kami dun sa ospital. Ang pinaka-worry lang talaga namin din kaya kami napapunta ron is to really have an x-ray. So, yun yung isa sa mga realization namin ni Aiza nung nangyari yon. What if
your kid or yung anak mo is magkaroon ng ganung mga senaryo. Ayun, simpleng ano lang yun simpleng fall, simpleng nahulog lang talaga sa kama na aksidente kasi natutulog nga siya. And yun, nakakaawa si Arya pag nakita niya, naiiyak nga si Rizzy pag nakikita niya yung mata ni Arya. But then, sabi na lang din namin, we're also lucky or we're also blessed na nandito kami sa Canada at may mga bagay na hindi natin maiwasan na nangyari, lalong-lalo na sa mga ganong senaryo, hospitalization. And yun, basta ang daming tumatakbo sa isip namin nung that time. And yun nga, pasalamat na lang din kami na yung is covered ng healthcare dito sa Canada. Sa mga siguro nag-antay din kami ng 3 hours. But then yung relief mo as a parents na matignan, malagyan ng x-ray, okay na sa amin yun Isa rin dito na covered siya sa healthcare system. Isa rin sa pinagpapasalamat namin na covered din kami sa healthcare system kasi sa totoo lang, kung hindi ka covered ng healthcare system ng Canada, for example, pupunta ka dito as a tourist, tapos wag naman sana may mangyaring masama, but worst comes to worst scenario, mahal ang hospitalization dito, especially kung magpapa-ER ka. Tapos may mga laboratory works na gagawin, may mga x-ray na gagawin, and may mga diagnostic pa. Mahal kasi nag-send yung isang pinsan namin ito yung prices. And really, sobrang, kahit kami magugulat, napakamahal din. Kaya if you're planning here na pumunta sa Canada as a tourist, make sure that you are very healthy. Make sure that you're very healthy. Wala kayong mga iniindang sakit, wala kang high blood pressure or kung ano pa man, or sabihin na lang natin may mga maintenance ka na and hindi naman ganung kalala yung mga maintenance mo nangyari dito at naging tourist ka at wala kang coverage for the healthcare. Nako, sobrang mahal. As in, sobrang mahal. Kaya sa lahat na nandito sa Canada, alam naman natin minsan medyo matagal yung sa ER, but let's be very thankful na rin na hindi mo na masyadong iisipin. Just in case na may mangyari, hindi mo na iisipin na papasok ka ng ospital, kailangan mo pa magbayad, tapos marami pang i-charge sa'yo. Dito, antay ka lang. Tinitignan naman nila yung case mo kung talagang urgent. They will assess naman kung ano yung severity. And so far, yung sa nangyari sa amin. So again, if you're going to be here, pag-isipan nyo mabuti kung magtuturist kayo. Kailangan, sabi ko, kailangan healthy kayo. And napakamahal ang magkasakit. Yan, napakamahal magkasakit. And para sa akin nga, I'm just really thankful that the healthcare system here in Canada, kahit papano, mas maganda naman yan na pupunta ka ng hospital or pupunta ka ng clinic ng doctor, papacheck up ka, and lalabas ka ng, at least wala kang binabayaran kasi covered ng healthcare system. Yan, dun sa mga nagre-reklamo nga pala, dun sa mga nagre-reklamo, kasi minsan, babasa ako ng comment, mga healthcare system, matagal naman mag-antay dyan, mawalang doktor. You know what? Let's just be grateful and thankful na kahit papano, meron pa rin tayong at least mas maganda-gandang healthcare system dito sa Canada. Let's just be grateful na nandito tayo. Huwag na tayong masyadong magreklamo at huwag natin hanapin yung wala or something na basta yung mga ganong bagay. Let's just be all positive and be grateful kung ano yung nangyayari sa atin araw-araw. As long as nandito tayo, nakakapagtrabaho tayo, nakakauwi tayo sa bahay, nakakain tayo at nakakasama natin yung pamilya natin every single day. Yan yung isang mga blessing na kailangan nating i-count. Huwag na nating hanapin yung mga bagay na wala at ipagpasalamat na lang natin kung ano yung meron. Ay, yeah, go! Tatlo. Dito kami sa may fun rides, sa may Garden City. So yan, sasakyan lang daw ni Arya yan. What's that? Hindi ko alam kung kaya yun. Yeah, kaya na yan. 3:40. It's up to you. Si Rizzy. You go here. Come here. Wow, Arya! Whee! Where's Cassie?
Ano nangyari sa'yo? Oo, ano nangyari sa'yo? Ikaw ang pumunta dyan. Ha? So, ikaw na mag-drive. Oo. At parang boring na boring ka dyan. Kasi nakakahigas sila. Sira yung forma mo. O, punta mo sila kasi doon. Bilis. Go here. Picture. 1, 2, 3. Oh, oh. Uy, ang ginagawa mo. No, I'm not. Sama ako si Rizzy. Sama ako si Rizzy. Okay, say hi. Hi guys. Hello. If you want to get coffee, Yeah. No, not yet. She's up. She went some kilay. yeah. Pakilay si Can we Mami. go like down? Yeah, go. You can go there. Straight. Guys, I know I'm the driver. So ito, enjoy lang namin. Meron pa kami mga 5 minutes. Tapos ibabalik na namin. Tapos, I'm going to have come on. I'm gonna have crispy chicken fingers with a little sliced pizza. About you. Oh. So I'm gonna have chicken fingers and Pepsi and this. And that's it? Yeah, Okay. this is a good meal. Okay, If we'll you just get some want spaghetti. ice cream too, Yeah. So, literal, it's 23 degrees Celsius na at sobrang init na nito dito. And look at this. You know, ganyan. Nag-ano na ulit, bigla nang tumutubo yung mga halaman dito or yung mga puno, nagkakaroon na ulit ng berde. Parang kailan lang. Tapos yung grass. Look at this grass. Look at that. Yan. Diba? Mower time ulit. Kami ay pupunta sa superstore, bibili ng talong, kamatis, at mangga. Yan. Kasi parang nagre-crave siyang mag-ihaw sa labas. Yan. Ang oras natin ngayon is around 5 o'clock, 5:23 in the afternoon. So yan, baka mapaihaw kami sa labas and hopefully makapaglaro ako ng basketball mamaya. So inaantay ko na lang siya. Tingnan natin yung superstore kung ano na yung suot ng mga tao. Kasi right now talaga sobrang mainit na tong positive 23 na to. And ako galing lang sa work. Yan. Shout out sa lahat na nanonood.